ba kung bakit minsan umaandar ang mga opisina? Hindi dahil sa may permanenteng mga empleyado, kundi dahil may mga job orders tayo na walang kasiguraduhan sa trabaho. Sila yung laging bumubuhat sa araw-araw na serbisyo publiko, pagproseso ng papel, pagtugon sa kliyente, paggawa ng report, at paghabol sa deadline. Sino nga bang isa sa mga dumarating at huling umuwi at laging sumasalo kapag may bigla ang utos? Siyempre, job orders and contractuals. At ito ang masakit na katotohanan. Maraming job orders ang may plantilla level na responsibility. Parehas ang bigas ng trabaho. Minsan, mas mabigat pa nga. Pero hindi parehas ang benepisyo, seguridad, at respeto. Public service keeps on moving because our job orders and contractual workers shows up. Sila yung tahimik na makinarya. Wala mang item, pero consistent sa trabaho. Pero ngayon, controversial mang sabihin, pero minsan nagpa-perform ang job orders kaysa sa mga permanenteng or may mga plantilla positions. Kasi alam nyo, meron silang hunger tsaka sense of urgency. Kasi kapag alam mong hindi ka marirenew, ito todo mo yung trabaho. Samantalang may ilan, pero hindi naman lahat, na kapag may item na, nagiging relax na. Okay na yan, bukas ko na gagawin yan, next week na yan. At ang naapektuhan sa ganung mentality, syempre, our clients. Pero linawin natin, hindi ito laban ng job order kontra plantilla. Ang punto ko dito is, dapat patas ang sistema at may accountability sa lahat. Kung parehas ang responsibilidad, dapat may malinaw na job description, limitations at tamang training, kasamang compensation. Job orders ang patuloy minsan na bumubuhat sa ating mga operations. So, bakit di natin sila bigyan ng malinaw na pathway para sa plantilla? At kung may plantilla, bakit hindi pantay ang standard ng performance? Kung seryoso tayo sa serbisyo publiko, simulan natin sa simpleng prinsipyo. Trabaho at resulta ang basihan. Hindi koneksyon, hindi kung ano man. So, ang respeto dapat parehas lang. Ano man ang ating status sa trabaho. Maraming salamat.